Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 71, Dito ka nakatira. Sa labas ng komunidad kung saan nakatira si Huang Feng, umupo si Suyamo sa kotse at tinanong si Huang Feng. Nang umalis silang dalawa sa mall at babalik na sana, biglang iminungkahi ni Suyamo na pumunta sila sa lugar ni Huang Feng para tingnan. Sinabi niya na gusto niyang malaman ang higit pa tungkol sa sitwasyon ng kanyang empleyado at pagmamalasakit sa buhay ng kanyang empleyado. Yeah, it's very shabby. Of course, it can't be compared with the place where you live. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Alam niya na ang kanyang sitwasyon ay tiyak na hindi maihahambing kay Suyamo, at hindi siya nahiya sa pagiging isang lalaking chauvinist. Bagamat isa nga siyang lalaking chauvinist, mas confident siya ngayon at hindi limitado sa sitwasyong nasa harapan niya. Well, ito ay masyadong sira-sira. Sumang-ayon si Suyamo. Sige, babalik muna ako. Sabi ni Huang Feng. Bakit? Ayaw mo ba akong yayain? Sabi ni Suyamo. Napakasama ng lugar ko. Hindi kita iimbitahan. Sabi ni Huang Feng. I'm really curious. Kung gusto ko talagang puntahan, hindi ka naman tatanggi diba? Sabi ni Suyamo. Gusto niyang makita kung ano ang hitsura ng lugar ni Huang Feng. Ayaw niyang pagtawanan siya, ngunit gusto niyang malaman ang lahat tungkol kay Huang Feng. If you don't mind that my place is very shabby and small, then come in. Sabi ni Huang Feng sabay kibat ng balikat. Tiyak na hindi tot-utol si Suyamo. Nang malaman niya na si Huang Feng ay isang security guard, wala siyang nikititing na paghamak. Paano niya naiisip na ang lugar ni Huang Feng ay maliit at sira? Kaakit-akit pa rin ang hitsura ni Suyamo. Kadalasan, kapag naglalakad si Huang Feng sa komunidad, walang tumitingin kay Huang Feng. Gayunpaman, ngayon, iba ang paglalakad kasama si Suyamo. Maraming tao ang napalingon. Ang gayong magandang babae ay lumitaw sa kulot na komunidad na ito. Lalo na ang magandang damit ng babaeng ito, siguradong mayaman siya. Ang ibang mga tao ay natural na mausisa, hindi banggitin ang kagandahan ni Suyamo. Ingat ka, maraming basura sa koridor na ito. Sabi ni Huang Feng habang dinadala niya si Suyamo sa itaas. Karamihan sa mga naninirahan dito ay nangungupahan. Sa araw, kakaunti ang mga tao sa komunidad. Sila ay nagtatrabaho o papasok sa trabaho. Sa makatuwid, hindi nila gaanong binigyang pansin ang kapaligiran ng komunidad. Si Huang Feng mismo ay karaniwang hindi nagtatapon ng mga bagay-bagay, ngunit sanay na siya sa ganitong sitwasyon. Nakita ni Suyamo ang ganoong sitwasyon sa unang pagkakataon. Kumunat ang noo niya. Sa pag-aakalang si Huang Feng ay nakatira sa ganoong lugar, lumalim ang kanyang pagsimangot. Dapat sabihin na si Suyamo, na nakadamit tulad ng isang mayamang babae, ay napaka-incompatible sa gayong kapaligiran. Gayunpaman, tiyak na dahil sa kaibahang ito kaya mas nakadarama ng epekto ang mga tao. Dito ka nakatira. Nang makitang binuksan ni Huang Feng ang pinto sa ikatlong palapag, sinabi ni Suyamo. Oo, sabi ni Huang Feng habang binubuksan ang pinto, pasok. Sinundan ni Suyamo si Huang Feng sa pintuan at nalaman na ang bahay na ito ay orihinal na 3 silid tulugan at isang sala. Hinati ito ng landlord sa maraming single room. Malamang, nakatira si Huang Feng sa isa sa mga single room. Sa oras na ito, may biglang lumabas sa isa sa mga single room. Ito ay isang binata. Ang susi ay kalahating hubad pa rin ang binatang ito. Napakainit ng panahon, kaya normal ang sitwasyong ito. Bagaman ang lahat ay naninirahan ng sama-sama, ang mga tao sa bawat solong silid ay bihirang gumawa ng inisyatiba upang makipag-usap. Si Huang Feng ay ganoon din. Ang taong lumabas sa single room na ito ay nakita kaagad si Suyamo, at biglang nagningning ang kanyang mga mata. Beauty, sinong hinahanap? Napansin din ni Suyamo ang kalahating hubad na lalaki. Sinulyapan lang siya nito at lumingon. Kaibigan ko siya, sabi ni Huang Feng. Ang lalaki ay tumingin kay Huang Feng na may kaunting inggit at paninibugho at sinabi, kailangan mong magbayad ng dagdag kung magdadala ka ng isang tao upang manatili sa magdamag. Noong una silang umupo ng bahay, may requirement nga ang landlord hinggil dito. Nagparehistro si Huang Feng upang mamuhay ng mag-isa.
Kung may dadalhin siya, maniningil siya ng karagdagang 50 yuan bawat tao. Sa pangkalahatan, sa ibang mga single room, minsan ay dinadala niya ang kanyang mga kaibigan sa gabi. Gayunpaman, dahil hindi ito kasangkot sa kanyang sariling mga interes, ang lahat ay nagkunwaring hindi ito nakikita. Anyway, hindi naman siya magtatagal kaya hindi alam ng landlord ang tungkol dito. Gayunpaman, ngayon ang taong ito ay halatang nagseselos na si Huang Feng ay nagdala ng napakagandang kasintahan upang manatili sa magdamag, kaya gusto niyang sabihin sa may-ari. Kumunat ang noo ni Huang Feng. She won't stay for long time. She will leave in a while. She won't stay here overnight. You don't have to worry about her. Habang nagsasalita siya, wala siyang pakialam sa ekspresyon ng taong ito. Hinayla niya si Suyamo sa kanyang silid. Matapos isara ang pinto, napagtanto ni Huang Feng na hawak pa rin niya ang kamay ni Suyamo. Mabilis niya itong binuksan at nahihiyang sinabing, "Don't mind them." Kalokohan din ang pinag-uusapan nila. Okay, malumanay na tugon ni Suyamo. Medyo namula ang mukha niya. Hindi niya alam kung dahil nakita niya ang hubad na pang-itaas na katawan ng lalaki o dahil hinawakan ni Huang Feng ang kamay niya kanina. Pagkaraan ng ilang sandali, kumalma si Suyamo. Tapos, curious niyang tinignan ang kapaligiran dito. Halatang hindi kalakihan ng kwartong ito. Wala pa sa kalahati ng kwarto niya. Walang maraming bagay. Wala man lang mauupuan, pero medyo malinis ang kwarto. Medyo simple lang ang kwarto ko. Pwede kang umupo sa kama. Medyo nahihiya na sabi ni Huang Feng. Well, I heard na medyo magulo ang kwarto ng single man. Medyo malinis ang kwarto mo, sabi ni Suyamo. Wala akong maraming gamit. Maginhawang magimpake, sabi ni Huang Feng. Sa oras na ito, nakita din ni Suyamo ang malaking storage box ni Huang Feng. Ang espasyo dito ay hindi malaki pagkatapos ng lahat, at walang maraming mga bagay. Natural na napansin ni Suyamo ang napakalaking storage box. Gayunpaman, si Suyamo ay walang anumang espesyal na reaksyon, ni wala siyang anumang intensyon na tingnan ang storage box. Mula sa labas, ang storage box ay hindi naiiba sa isang normal na storage box. Naturally, hindi siya interesado dito. Bukod dito, para makatipid ng espasyo, normal para kay Huang Feng na magkaroon ng storage box na makakabangga sa ibang mga bagay. Gayunpaman, ito ay tiyak na dahil ang lugar ni Huang Feng ay masyadong maliit na kaya niyang makita ang lahat sa isang sulyap. Wala nang ibang makita. Dito ka ba lagi nakatira? Tanong ni Suyamo. Oo, dito na ako nakatira simula nung nagtapos ako. Mura lang ang upa dito, pero balita ko, tataas daw ng landlord ang upa. Hindi ko alam kung totoo o hindi, Huang Feng said. Bakit hindi mo nakita pahiram ng pera, at pwede ka munang umalis? Maaari mong ibawas ang pera mula dito kapag nakuha mo ang iyong sweldo, sabi ulit ni Suyamo. Iminungkahi niya noon na magpahiram ng pera kay Huang Feng, ngunit tumanggi si Huang Feng. Ngayong nakita na niya ang kapaligiran ng silid ni Huang Feng, muli siyang nag-propose. No need. Basta ibigay mo sa akin ang sweldo ko, okay na ako. Sabi ni Huang Feng. Kahit kapos siya sa pera, mahal din niya ang pera. Gayunpaman, gusto niya lamang kumita ng pera sa kanyang sarili. Hindi siya mahilig manghiram ng pera. Sa iba, kung hindi, manghiram sana siya ng pera kay Guo Liang. Kabanata 72. Tumanggo si Suyamo at hindi nagsalita. Bagamat tila napakadaling kausap ni Huang Feng, napakataas pa rin ang kanyang ambisyon. Kapag nakapagpasya na siya sa isang bagay, hindi niya ito basta-basta babaguhin. Sa sandaling ito, biglang kumalam ang tiyan ni Huang Feng. Matapos linangin ang kanyang panloob na lakas, naramdaman niyang tila nadagdagan ang kanyang gana. Bukod dito, sinamahan niya si Suyamo na mamili ng ganoon katagal sa hapon. Kaya naman, matagal na siyang nagugutom. Narinig ni Huang Feng ang pag-ungol ng kanyang tiyan at medyo napahiya. Gayunpaman, tila walang intensyon si Suyamo na umalis pansamantala. It seems to be dinner time. How do you usually eat dinner? Tanong ni Suyamo. Malinaw, narinig din niya ang tunog. Ngunit ngayon ay napaka-curious niya kay Huang Feng, kaya hindi siya nagkusa na sabihin na gusto niyang umalis. May kusina dito. It's for public use. I usually cook something simple. Anyway, isang tao lang. Okay lang basta makakain ako ng busog. Sinabi ni Huang Feng, bakit hindi ka muna maghintay dito?
Magluluto ako ng makakain. Noong una, inakala ni Huang Feng na tatanggi si Suyamo. Tutal, nasabi na niya na napakasimple niyang kumain. Walang masarap dito. Si Suyamo, isang taong sanay kumain ng masasarap na pagkain, ay hindi gustong kumain dito. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Huang Feng ay talagang sinabi ni Suyamo nang hindi iniisip. Okay, gusto ko lang subukan ang iyong luto. Dahil sinabi ni Suyamo, natural na walang dahilan si Huang Feng para tumanggi. Naghahanda na lang siyang lumabas sa kusina para magluto. Gayunpaman, nang lumabas siya ng silid, kinuha niya ang Immortal Book na nakuha niya sa umaga habang hindi pinapansin ni Suyamo. Sinamantala niya ang pagkakataong ito para subukan ito. Nang pumunta si Huang Feng sa kusina, walang ibang tao doon. Marahil ang mga tao sa ibang mga silid ay kumain na o wala pang planong magluto. Nangyari lang ito para makinabang si Huang Feng. Tumingin si Huang Feng sa paligid. Sa pampublikong refrigerator, parang puting bigas na lang ang natitira. Ito ang ginawa niya kagabi. Gayunpaman, dahil ito ay inilagay sa refrigerator, maaari pa rin itong kainin. Gayunpaman, walang natitirang sangkap. 4 lang ang itlog niya. Walang ibang paraan. Kung bibili ako ngayon ng grocery, siguradong hindi ako makakaabot sa oras. Egg fried rice lang ang kaya kong gawin. Tiningnan ni Huang Feng ang mga bagay sa kanyang mga kamay at bumulong sa kanyang sarili. Kaya naman, hindi siya agad nakapagluto. Sa halip, sinimulan niyang i-flip ang Immortal Book. Sa umaga, wala siyang oras para basahin ito ng mabuti. Mabilis na natuklasan ni Huang Feng na ang Immortal Book ay talagang karapat-dapat na tawaging Immortal Book. Mukha itong manipis, ngunit paulit-ulit siyang nagpabalik-balik, na para bang hindi niya maabot ang dulo. Parang 20 hanggang 30 pahina lang, pero sa totoo lang, hindi mabilang ang mga pahina. Bawat pahina sa aklat na ito ay nagtala ng mga paraan ng pagluluto ng isang uri ng delicacy. Simple, komplikado, Sichuan cuisine, Shandong cuisine, Hawaiian cuisine, lahat ay nandoon. Bukod dito, ang bawat recipe ay ipinakilala ng maingat. Gayunpaman, ang mga kasanayan sa pagluluto ni Huang Feng ay orihinal na napaka-ordinaryo. Kahit nabigyan siya ng recipe book at sinunod ito, at most, makakagawa siya ng makakain. Gayunpaman, ang lasa ay hindi magagarantiyahan. Gayunpaman, ang Immortal Book na ito ay ganap na naiiba. Hindi niya kailangang matutunan ito. Kapag natapos na niyang basahin ang introduction ng isang recipe, lalabas sa isip niya ang recipe. Matapos mahanap ni Huang Feng ang recipe para sa egg fried rice mula sa Immortal Book na ito, pinag-aralan niya itong mabuti. Kung paano gumawa ng egg fried rice, natural na alam ni Huang Feng, ngunit hindi niya alam kung paano ito ipakilala. Matapos basahin ang panimula, iniligpit ni Huang Feng ang libro. Pagkatapos, tulad ng sa mga pelikula, inilipat niya ang panloob na lakas ng kanyang katawan sa kanyang mga kamay. Pagkatapos, marahan niyang tinapik ang mesa, dahilan para lumipad ang mga kanin at itlog. Sa oras na ito, lumitaw ang mga linya ng gintong salita sa itaas ng bigas at itlog. Ang nilalaman ng mga salitang ito ay tungkol sa tiyak na proseso ng paggawa ng egg fried rice. Pagkatapos noon, bigla niyang naramdaman na para siyang tulong ng Diyos. Dahan-dahan niyang binasag ang mga itlog, ibinuhos sa isang mangkok, at pinaghalo ng pantay-pantay. Pagkatapos nito, nagbuhos siya ng mantika, inilagay ang kanin sa kawali, pinirito ito, at pagkatapos ay ibinuhos ang mga itlog. Ang lahat ay katulad ng dati. Gayunpaman, ang linya ng mga salita ay lumitaw pa rin sa itaas ng wok, at ito ay patuloy na umiikot. Tila may naglalabas ang enerhiya mula rito at pumapasok sa wok. Si Huang Feng ay nagprito gamit ang isang kamay at ipinalibot ang kanyang panloob na lakas sa kabilang kamay. Sa pamamagitan ng pagkakadikit sa pagitan ng kanyang braso at ng wok, ang panloob na lakas ay inilipat sa wok. Ang bigas sa kawali ay dahan-daw ang naging gintong dilaw mula sa puti, at ang mga alon ng halimuyak ay lumutang palabas. Anong pabango ito? Parang amoy egg fried rice. Paano nga ba? Paano magiging mabango ang egg fried rice? Siguradong may nagluluto ng handa. Unti-unting napuno ng amoy ng egg fried rice ang buong bahay. Naamoy din ng mga tao sa ibang single room ang aroma na ito at agad silang naakit.
Kumain man sila o hindi, pagkatapos maamoy ang aroma na ito, lahat sila ay walang kamalay-malay na sumangot at napalunok ng kanilang laway. Ang kanilang panlasa ay nabuksan at ang kanilang gana ay lubhang nadagdagan. Si Suyamo, na nasa silid ni Huang Feng, syempre ay naamoy din ang halimuyak na ito. Gayunpaman, hindi niya akalain na ang halimuyak na ito ay nagmumula sa luto ni Huang Feng. Maaaring galing sa iba. Pagkatapos ng lahat, iyon ay isang pampublikong kusina. Ayaw lumabas ni Suyamo. Natatakot siyang makakita ng lalaking walang damit sa pang-itaas na katawan tulad ng dati. Sa kabilang banda, ang ilang mga tao sa ibang mga silid ay hindi makontrol ang kanilang pagkamausisa. Lumabas sila ng kani-kanilang kwarto at pumunta sa kusina. Gusto nilang makita kung sino yun at kung ano ang dahilan kung bakit ito mabango. Egg fried rice talaga. Tama, this is too amazing. Egg fried rice can actually be made so mabango. This is the first time I've seen it. No, I just eat it. Nakaramdam na naman ako ng gutom. Sino bang nagsabing hindi? Balak ko sanang matulog pero nang bigla akong nakaamoy ng napakabangong amoy, nawalan agad ako ng ganang matulog. This is simply releasing poison in the middle of the night. Ilang tao ang nakatayo sa bakana ng kusina at nag-usap habang nakatingin sa egg fried rice ni Huang Feng. Sa orihinal, nang makita ni Huang Feng ang mga taong ito na dumarating, medyo kinakabahan pa rin siya. Pagkatapos ng lahat, ang mga gintong salitang iyon ay umiikot sa tuktok ng wok. Patuloy silang umiikot at hindi nawawala. Kung nakita ito ng iba, hindi niya ito maipaliwanag ng malinaw. Gayunpaman, lumabas na ang kanyang mga alalahanin ay hindi kailangan. Bagamat maraming nanunood, mukhang hindi nakita ng mga taong ito ang mga salita sa ibabaw ng wok. Wala namang abnormalidad. Namanghalang sila sa galing ni Huang Feng sa pagluluto. Hindi nagtagal, bumalik ang mga taong ito sa kanilang mga silid. Originally, lumabas sila dahil curious sila. Ngayong nakita na nila ang luto ni Huang Feng, bumalik sila. Gayunpaman, maraming tao ang nagpaplanong maghintay para matapos ni Huang Feng ang pagluluto. Gusto rin nilang magluto ng egg fried rice. Ang kanilang gana ay ganap na napukaw ng sinangag na itlog. Kabanata 73. Eto na ang bigas. Hindi nagtagal, natapos na ni Huang Feng ang pagluluto ng egg fried rice. Ang oras na kinakailangan upang magluto ng egg fried rice ay hindi gaanong, at dahil sa Immortal Book, ang oras na kinakailangan ay nabawasan ng malaki. Nang ilagay ni Huang Feng ang egg fried rice sa mangkok, nawala ang mga gintong salita na umiikot sa wok, na parabang wala sila roon noong una. Ano ito? Napakabango. Sa sandaling pumasok si Huang Feng sa silid, tumayo si Suyamo at nagtatakang nagtanong. Hindi ba ito ang amoy na naamoy niya kanina? Hindi kaya ngayon lang nagluluto si Huang Feng, at ang amoy na iyon ang gawa niya. Tap tap tap, ako ang produkto ni Huang Feng, ang pinakamagandang pagkain, egg fried rice. Dinala ni Huang Feng ang 2 mangkok sa harap ni Suyamo at nagmamalaking sinabi. Natural na proud siya, hindi pa siya nakakita ng ganito kasarap na egg fried rice. Bukod dito, ang gulat na ekspresyon ni Suyamo ay nagpasaya sa kanya. Egg fried rice. Bakit napakabango nito? Naguguluhan si Suyamo. Amoy egg fried rice din siya, pero agad niyang itinanggi. Paano magiging mabango ang isang mangkok ng egg fried rice? Huwag kang ang matutulala, subukan mo ang luto ko. Bilang chef, ang pinakagusto niya ay ang kanyang luto ay kilalanin ng iba. Bagamat hindi isang profesional na chef si Huang Feng, ganoon din ang iniisip niya. Ibinigay ni Huang Feng ang isa sa mga mangkok kay Suyamo. Hindi tumayo si Suyamo sa seremonya, kinuha niya ang mangkok at chopstick at tinikman ito. Tiyak na, ang kanyang buong bibig ay napuno ng halimuyak, ang halimuyak ay nagpasigla sa kanyang panlasa. Si Suyamo, na hindi gaanong gutom, ay biglang nagkaroon ng gana at mabilis na kumain. Paano ba? Hindi naman masama ang luto ko diba? Nakita ni Huang Feng ang reaksyon ni Suyamo at sinabing may pagmamalaki. Walang pakialam si Suyamo na magsabi ng anuman kay Huang Feng, ilang beses lang siyang nagsabi ng N. Pakiramdam niya ay hindi na niya mapigilan. Gayunpaman, nang makitang pinapanood lamang siya ni Huang Feng na kumakain, sinabi ni Suyamo, hindi ka rin ba nagugutom? Kumain ng mabilis. Panipi, hihintayin kitang matapos kumain.
Isang pares lang ng chopsticks dito, hindi ko magamit ang mga kamay ko para agawin. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Dahil palagi siyang namumuhay na mag-isa, si Huang Feng ay palaging isang pares ng chopsticks lang dito. Walang dagdag na isa, ngayong ibinigay niya ito kay Suyamo, natural na wala na siya. Dahil sa mga salita ni Huang Feng, natigilan si Suyamo, naabala sa pagtikim ng pagkain. Mayroon lamang isang pares ng chopstick dito, kaya ang pares ng chopstick na ito ay ginamit ni Huang Feng kapag siya ay karaniwang kumakain, at ngayon ito ay ginagamit niya. Bagamat gagamit siya ng chopstick ng ibang tao kapag kumakain siya sa bahay, medyo kakaiba pa rin ang pakiramdam ni Suyamo, tulad ng hindi direktang paghalik nila ni Huang Feng. Anong ginagawa mo? Kumain ka na. Ang sarap di ba? Tumingin si Huang Feng kay Suyamo at natigilan, kaya mabilis siyang nagtanong. Oh, kakain na ako. Tulala na sabi ni Suyamo. Wala siyang naramdaman noon, pero ngayon ay may kakaiba siyang nararamdaman sa kanyang puso tuwing kumakain siya, kaya mas mabagal ang kanyang pagkain. Gayunpaman, gaano man siya kabagal kumain, matatapos niya ito sa huli. Dahil may iniisip siya sa kanyang puso, at talagang napakasarap ng lasa ng kanin, naubos ni Suyamo ang isang mangkok ng kanin ng hindi namamalayan. Nang makitang napakarami na niyang nakain, nagpout si Suyamo at medyo hindi. Nasisiyahang sinabi, kumain talaga ako ng marami. Tataba ako. It's fine. I think hindi ka tataba kahit anong kain mo. Habang nagsasalita si Huang Feng, kinuha niya ang chopsticks mula sa kamay ni Suyamo, at pagkatapos ay diretso siyang kumain. Ikaw, biglang napahiya si Suyamo. Kumain lang siya gamit ang chopsticks, hindi pa niya nahuhugasan. Kinuha sila ni Huang Feng at kinain. Noong kumain siya noon, naaaliw siya sa sarili na kahit na ang chopsticks ay ginamit ni Huang Feng, hinugasan ang mga ito pagkatapos ng lahat. Ginamit niya muna ang mga ito ngayon, kaya hindi ito maituturing na hindi direktang halik. Gayunpaman, talagang ginawa ito ni Huang Feng. Katatapos lang niyang kumain gamit ang mga chopstick, at kinuha talaga ito ni Huang Feng para kainin. Si Suyamo ay likas na mahiyain sa kanyang puso. Anong problema? Tumingin si Huang Feng kay Suyamo na may ilang pagdududa. Nakita ni Suyamo na hindi peke ang kanyang ekspresyon, kaya hindi niya ito itinuro. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay kumain na. Kung sasabihin niya ulit, mas nakakahiya. Ayos lang. Pwede ka nang kumain, sabi ni Suyamo. Nagpatuloy si Huang Feng sa pagkain. Hindi niya talaga alam ang sitwasyong ito. Una, ito ay dahil siya ay talagang nagugutom at hindi na makapaghintay pa. Pangalawa, ito ay dahil siya ay laging nabubuhay na mag-isa, at ang pares ng chopstick na ito ay ginamit niya ng mag-isa. Kaya naman hindi na niya ito masyadong inisip nang kunin niya ito at kumain. Ang sarap talaga nitong egg fried rice. Dati, naaakit siya sa bango nitong egg fried rice. Ngayon na sa wakas ay makakain na niya ito, ipinikit pa ni Huang Feng ang kanyang mga mata sa kasiyahan. Nang makita ang ekspresyon ng kasiyahan ni Huang Feng, nakangiting sinabi ni Suyamo, talagang hindi ka mahinhin, pinupuri ang iyong sarili. Ngumiti si Huang Feng at hindi nagsalita. Katotohanan lang ang sinabi niya. Napakasarap din ng pagkain niya ngayon. Bagamat madalas niyang gawin ito noon, hindi pa siya nakakagawa ng ganoon kasarap na pagkain. Siya at si Suyamo ay pareho. First time din nilang kumain ng ganoon kasarap na pagkain. Natural, lasing na lasing sila. Hindi nagtagal ay natapos na ni Huang Feng ang kanyang pagkain. Ang kanyang bilis ay mas mabilis kaysa kay Suyamo. Pagkatapos kumain, gusto pa niyang kumain ng marami. Gayunpaman, hindi magandang gawin ito ngayon. Ang tunog mula sa kusina ay nagpapakita na maraming tao ang abala sa kusina. Kahit pumunta siya ngayon, kailangan niyang pumila. Gabi na, dapat na akong bumalik. Tumayo si Suyamo at sinabi, sige, ihahatid na kita. Tumayo din si Huang Feng at sinabi, wala siyang balak hilingin sa kanya na manatili. Sobrang late na. Kung gusto pa niyang hilingin sa kanya na manatili, madali itong hindi maintindihan. Thank you for today. Sinamahan mo akong mamili at pinagluto ako. Sa harap ng kotse, sinabi ni Suyamo kay Huang Feng. You don't have to be so polite. Di ba binigyan mo rin ako ng overtime pay? And please the boss, my position can be stable. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Talagang pinahahalagahan mo ang posisyon ng isang security guard, sabi ni Suyamo.
Ibig sabihin, maganda ang treatment. Kapos ako sa pera. Siyempre, kailangan kong alagaan ang ganoong trabaho. Sabi ni Huang Feng sa totoo lang. Sige, mauna na ako. Dapat bumalik ka na rin, sabi ni Suyamo. Kung gayon, mag-ingat ka sa daan. Sabi ni Huang Feng. Pinapanood ang sasakyan ni Suyamo na papaalis, bumalik si Huang Feng sa kanyang tirahan. Saglit niyang pinag-aralan ang Immortal Book. Nang wala ng ibang tao sa kusina ay bumalik ulit siya sa kusina. Sa pagkakataong ito, hindi ang pagluluto, kundi ang patuloy na palakasin ang pag-aaral ng aklat na ito. Pagkatapos ng ilang pag-aaral, natagpuan din ni Huang Feng ang tiyak na paraan para magamit ang aklat na ito. Kabanata 74. Ang aklat na ito ay maaaring magbigay daan kay Huang Feng na gumawa ng lahat ng uri ng mga delicacy. Gayunpaman, mayroong isang kondisyon. Kailangan niyang dalhin ang libro. Kung wala ang libro, maalala man niya ang mga chants, wala itong silbi. Kahit na ulitin niya ang pamamaraan mula sa dati, hindi niya magagawang lumikha ng parehong lasa. Pangalawa, kapag ginamit niya ang libro sa pagluluto, kailangan niyang gamitin ang kanyang panloob na enerhiya. Gayunpaman, ang pagkonsumo ng panloob na enerhiya ay hindi kasing dami ng naisip ni Huang Feng. Kapag ginamit niya ang libro sa pagluluto, mas kaunting oras ang ginamit niya kaysa karaniwan. Bukod dito, kapag mas maraming beses niyang ginamit ang libro, mas mahusay siya sa pamamaraan, at mas kaunting oras ang kakailanganin niya. Kasabay nito, sigurado siyang siya lang ang nakakakita ng mga salitang lumulutang sa itaas ng palayok. Walang ibang makakakita sa kanila. Marahil ito ay isang benepisyo ng may-ari ng libro. Ang sinumang nagmamay-ari ng aklat ay makikita ang mga salita. Gayunpaman, napagtanto ni Huang Feng na maliban sa pagpapabuti ng kanyang mga pagkain, ang libro ay tila walang silbi. Hindi siya maaaring kumita ng malaking pera mula dito. Gayunpaman, anuman ang mangyari, ang aklat na ito ay kapaki-pakinabang pa rin sa kanya. Pagkatapos gumawa ng isa pang mangkok ng masarap na egg fried rice para sa kanyang sarili, nasiyahan si Huang Feng at nagpahinga. Siyempre, ang kanyang pahinga ay hindi para matulog, kundi para magnilay. Sa kabilang banda, pagkabalik ni Suyamo sa kanyang silid, pumunta siya sa banyo para maligo. Gayunpaman, nang pumasok siya sa banyo, naisip niya ang nangyari sa banyo kagabi. Bagamat walang tao sa paligid, medyo namumula pa rin ang mukha niya. Dito nakita ni Huang Feng ang kanyang pribadong bahagi. Bukod dito, ito ay sa ilalim ng pangyayari na siya ay nagkusa na haborin ang kanyang pantalon. Walang kamalay-malay na nilock ni Suyamo ang pinto ng banyo habang iniisip niya ang nangyari sa pagitan nila ni Huang Feng. Napagtanto niya na mas iniisip niya si Huang Feng nitong 2 araw. Nang lumabas si Suyamo sa banyo, tumunog ang kanyang telepono. Kinuha niya ito at nakitang si Xi Mengzhou ang nasa business trip. Yamo, sa wakas nakuha mo na ang phone. Ang matamis na boses ni Xi Mengzhou ay nanggaling sa telepono. Kanina lang ako naligo, sabi ni Suyamo habang pinupunasan ang kanyang buhok. Yamo, please comfort me, naaawang sabi ni Xi Mengzhou. What's wrong? Hindi ba naging maayos? Sumimangot si Suyamo. Yeah, I'm so pissed off. That guys actually put on airs with me. They don't have the time. It's so hard to meet them, so they might have something substantial to talk about, sabi ni Xi Mengzhou. Ang pangunahing gawain ng business trip ni Xi Mengzhou sa pagkakataong ito ay hikayatin ang taong sangkot sa beauty accident na sumuko. Siyempre, hindi lang siya ang may gawa nito. Ginagawa rin ito ng mga tao sa beauty salon. Ang isa pa, ito ay para hikayatin ang beauty salon na patuloy na makipagtulungan sa kanila. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay upang maibalik ang batch ng mga pampaganda para sa pananaliksik. Si Suyamo at Xi Mengzhou ay palaging tiwala sa mga produkto ng kanilang kumpanya. Hindi nila akalain na may kinalaman sa kanila ang bagay na ito. Sa madaling salita, may taong sadyang nagtangkang saktan sila. Bukod dito, pagkatapos ng insidente, tila malapit ang beauty salon sa International Cosmetics Company, Landau Group, na pumasok sa Qing Province. Dahil dito, lalo silang naghinala. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, ang beauty salon ay naging biktima din, kaya hindi pa rin maisip ni Suyamo at Xi Mengzhou kung ano ang nangyari.
Pagkatapos noon, sinabi ni Exi Mengjiao kay Suyamo ang tungkol sa sitwasyon ng business trip. Sa pangkalahatan, walang gaanong epekto ang krisis. Ang taong sangkot sa beauty incident ay matigas ang ulo gaya ng dati at tumangging sumuko. Isa pa, tila nag-aalangan ng beauty salon na ipagpatuloy ang pagtatrabaho sa kanilang kumpanya. Malaki ang posibilidad na hindi sila magpatuloy sa pagtatrabaho sa kanila. Mengjiao, kung hindi mo talaga kaya, pwede kang bumalik muna, sabi ni Suyamo. Ang anino ng Landau Group ay nasa lahat ng dako sa pangyayaring ito. Obviously, may kinalaman ang kabilang partido dito. Bukod dito, ang kabilang partido ay dumating na handa. Nahuli sila sa kawalan at hindi magiging madali ang paglutas ng problema ng perpekto. Sa kabutihang palad, kahit na ang bagay na ito ay may kaunting epekto sa kanilang kumpanya, hindi ito masisira sa kanila. Ang kailangan nilang gawin ngayon ay patuloy na mapanatili ang magagandang customer at bumuo ng mga bago. Kasabay nito, kailangan nilang maging handa na harapin ang susunod na hakbang ng Landau Group. Dahil nagsimula na itong gawin ng kabilang partido, hindi sila titigil hanggat hindi nila nasesira ang kanilang kumpanya. Hindi, kailangan kong manatili pa ng ilang araw. Hindi ako papayag na umalis ng ganito, galit na sabi ni Exi Mengjiao. Galit na sabi ni Exi Mengjiao. Sa oras na ito, siya ay tulad ng isang maliit na batang babae na hindi pa lumaki, hindi ang amo ng isang malaking kumpanya. Fine, it's up to you. Don't let yourself suffer too much. Don't worry. Hindi babagsak ang kumpanya natin. Hindi madali para sa kanila na sirain ang kumpanya natin. Inaliw ni Suyamo si Exi Mengjiao. Siya ay mas matanda lamang kay Exi Mengjiao ng 2 buwan, ngunit lagi niyang inaalagaan ng mabuti si Exi Mengjiao. Ganap na itinuring siya ni Exi Mengjiao bilang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Kaya naman, mas gugustuhin niyang uminom kasama ng iba kaysa makitang inaabuso si Exi Mengjiao. Dagdag pa rito, hindi na kayanan ni Exi Mengjiao ang mali. Alam ko, sabi ni Exi Mengjiao. Alam niyang nagmamalasakit si Suyamo sa kanya. Oh, kumusta ang sitwasyon sa bahay? Lahat ay maayos. Walang problema. Huwag kang mag-alala tungkol dito, sabi ni Suyamo. Fine, mananatili ako dito ng ilang araw pa, sabi ni Exi Mengjiao. Pagkatapos noon, nag-chat saglit ang dalawa at saka ibinaba ang telepono. Sa oras na ito, sa kontinente ng Chanshuan, sa Haotian City ng Red Moon Empire, si Ouyang Xingwen ay nominal na nakakulong dahil hindi niya nagising ang kanyang magic talent. Ang dahilan ay kahit na hindi siya lumabas, nadulas siya sa likod bahay sa tulong ng kanyang alipors na si Wang Er araw-araw. Kaya lang hindi siya lumalabas ng maghapon. Bagamat bata pa si Ouyang Xingwen, siya ay napakalupit at walang awa sa halos lahat ng oras. Kaya naman ang mga tao sa ibaba ay natakot din sa kanya. Nakita ng mga nagbabantay sa gate o iba pang mga katulong si Ouyang Xingwen na bumabalik araw-araw na lasing, ngunit hindi sila nagsumbong sa kanyang ama. Kaya naman, palaging iniisip ng kanyang ama na si Ouyang Tia na ang kanyang anak ay may mabuting asal kamakailan. Siya ay aktwal na nagsasanay sa kanyang silid na nagpasaya sa kanya. Si Ouyang Xingwen ay nagtrabaho ng husto, kasama ang epekto ng enlightenment pill, malamang na ang kanyang pamilya ay magkakaroon ng isa pang mago. Lehitimong mamanahin ng kanyang anak ang kanyang posisyon. Isang araw, si Ouyang Tian, na nasa mabuting kalooban, ay nagplanong tingnan kung ano ang kalagayan ng kanyang anak. Uminom siya ng enlightenment pill sa loob ng ilang araw. Hindi niya alam kung kamusta ang anak niya. Kabanata 75. Young Master, hindi maganda. Darating na si Master. Sa oras na ito, naghahanda si Ouyang Xingwen na lumabas muli. Ngayon, nakipag-appointment siya sa ilang kaibigan para maglaro sa bangkang sugal. Nang lalabas na siya, si Wang Er, na gumagalaw ng hagdan, ay nagmamadaling bumalik. Bakit hindi dumating ang matandang ito ng mas maaga o mamaya? Bakit siya dumating ng ganitong oras? Sumimangot si Ouyang Xingwen at sinabing puno ng sama ng loob ang mukha. Young Master, hindi forever dito. Tiyak na aalis siya mamaya. You just need to perform well. Dinilaan ni Wang Er ang kanyang mukha at sinabi. Totoo yan. Tumango si Ouyang Xingwen bilang pagsang-ayon. Inayos niya ang pagmumuni-muni dito at gisingin ang mahika. Ang matanda ay hindi magtatagal dito at mag-aaksaya ng kanyang oras. Bukod dito, bilang patriarch ng pamilyang Ouyang,
si Uyang Tian ay maraming bagay na dapat harapin araw-araw. Naturally, hindi siya magkakaroon ng masyadong maraming oras. Dahil alam niyang darating ang kanyang ama, nagmamadaling nagpalit ng damit si Uyang Xingwen at pagkatapos ay nagmuni-muni. Dati, naghahanda siyang lumabas para maglaro, kaya nagpalit siya ng napakagandang brocade na robe. Kung nasa bahay siya, hindi na kailangang magbihis ng ganoon. Inakala ni Uyang Tian na hindi alam ng kanyang anak ang kanyang pagdating, kaya hindi niya binalak na pumasok ng diretsyo. Sa halip, tumayo siya sa may bintana para tingnan kung araw-araw na naglalaro sa silid ang kanyang anak o talagang nagmumuni-muni. Napakasaya niya sa nakita niya. Mga 10 minuto siyang nakatayo sa tabi ng bintana. Si Uyang Xingwen ay walang galaw na nagmumuni-muni, na tila nakatutok. Kailangang malaman ng isa na dati, kapag siya ay hiniling na magtanim, siya ay makakahanap ng lahat ng uri ng mga dahilan para tumanggi. Bihira na siyang makitang naglilinang ng ganito kaseryoso tulad ngayon. Sa makatuwid, si Uyang Tian, na orihinal na nasa mabuting kalagayan, ay nasa mas magandang kalagayan. Ngunit ang hindi alam ni Uyang Tian ay nagmumura na si Uyang Xingwen sa kanyang puso. Sabi ng matandang ito, darating siya, pero bakit hindi pa siya nagpapakita? Hindi ba't pinaglalaroan ako nito? After dealing with him, kailangan ko pang lumabas para maglaro. Hindi ba ito isang pag-aaksaya ng oras? Dahil hindi niya alam kung kailan lilito ang matanda, kaya't mapanatili lamang ni Uyang Xingwen ang isang meditative state. Dapat malaman ng isa na hindi pa siya nakakaupo ng ganito katagal bago. Ngayon, pakiramdam niya ay medyo namamanhid na ang kanyang mga paa, masakit ang kanyang bewang, at hindi na makahawak ang kanyang buong katawan at malapit ng makahiga. Kung tungkol sa pagmumuni-muni, ito ay mas imposible. Ang pagmumuni-muni ay nangangailangan ng konsentrasyon. Kanina pa niya iniisip kung kailan lilito ang kanyang matanda, kaya paano siya magkakaroon ng lakas para magnilay. Nang maramdaman ni Uyang Xingwen na hindi na siya makahawak at babaguhin na sana ang kanyang posture para magpahinga sandali, naitulak ang pinto. Mabilis na tumigil si Uyang Xingwen sa kanyang paggalaw at bumalik sa kanyang meditative state. Naglilinang si Xingwen. Ang paglilinang ng napakaseryoso araw-araw, tiyak na nagsumikap ang aking anak, sabi ni Uyang Tian na may ngiti sa kanyang mukha, maging ang mga kulubot sa kanyang mukha ay makikita. Dad, ikaw ba? Bakit ka nandito? Hindi mo ba ginagambala ang aking paglilinang? May naramdaman lang ako at inistorbo mo kaya nagising ako. Si Uyang Xingwen, na nagkunwaring nagising mula sa kanyang pagmumuni-muni, ay nagsabi na puno ng kawalang kasiyahan ang mukha. Kasalanan ni tatay, nagmamadaling sabi ni Uyang Tian. Sobra rin ang pagmamahal niya sa kanyang anak. Ngayong nakita niyang naabala ang pagtatanim ng kanyang anak dahil sa hitsura nito, mabilis siyang humingi ng tawad. Kung ganoon, paano mo ako babayaran? Sabi ni Uyang Xingwen. Huwag kang magmadaling magsalita tungkol sa kabayaran. Nais kang tanungin ni Ama, ilang araw ka nang umiinom ng Awakening Wisdom Pill. Ano ang nararamdaman mo? Tanong ni Uyang Tian. Labis pa rin siyang nag-aalala tungkol sa bagay na ito. Nang marinig ang mga salita ng kanyang ama, medyo natarante si Uyang Xingwen. Gayunpaman, agad siyang nagpanggap na kalmado at sinabing, I feel a little better these few days. I feel more intimate with the surrounding elements. However, Father, alam mo rin naman na hindi masyadong maganda ang talent ko, kaya talagang kailangan ko ng mas maraming oras kaysa sa iba. Nung nagmumuni-muni ako kanina, I was in a very good state, but you interrupted me. Ang mga salita ni Uyang Xingwen ay likas na kasinungalingan. Wala pa rin siyang nararamdaman hanggang ngayon. Para bang peke ang Awakening Wisdom Pill at walang epekto. Gayunpaman, natakot siyang baka mapag-alitan na naman siya ng kanyang ama at pagkatapos ay babantayan pa siya ng mahigpit. Kung ganoon, mahihirapan siyang lumabas. Sa makatuwid, maaari lamang siyang magsinungaling at sa parehong oras, itulak ang ilang responsibilidad kay Uyang Tian sa huli. Sino ang nagtanong sa kanya na pumunta ngayon? Si Uyang Tian ay walang gaanong pagdududa sa mga salita ni Uyang Xingwen. Hindi niya alam na napalitan na pala ang Awakening Wisdom Pill. Ang kinain ni Uyang Xingwen ay hindi ang Awakening Wisdom Pill, ngunit isang ordinaryong merienda sa Earth sa ibang oras at espasyo.
Normal na sa kanya ang pakiramdam na malapit siya sa mga elemento sa himpapawid matapos isipin na uminom ang kanyang anak ng Awakening Wisdom Pill. Bukod dito, tama si Ouyang Xingwen. Ang kanyang talento ay hindi maganda sa simula. Kung hindi na niya kailangang uminom ng Awakening Wisdom Pill dahil hindi niya magising ang kanyang talento. Buti naman naramdaman mo, hindi na mahalaga kung magtatagal. Umalma si Ouyang Tian. Hindi niya akalain na parang henyo ang kanyang anak at ganoon kabilas majay gising. Hanggat kaya niyang magising sa huli, hindi na mahalaga kung magtatagal pa. Naghintay siya ng napakaraming taon. Matatakot ba siyang maghintay ng ilang araw pa? Nang marinig ang mga salita ni Ouyang Tian, nakahinga ng maluwag si Ouyang Xingwen. Alam niyang nalampasan na niya ang sagabal sa harapan niya. Gayunpaman, kapag nalampasan niya ang hadlang, gusto niyang humingi ng mga benepisyo. Maraming magagandang bagay ang kanyang ama. Pagkatapos ng lahat, siya ang patriarch ng isa sa 4 na pangunahing pamilya sa Haotian City. Paanong hindi siya magkakaroon ng magagandang bagay? Karaniwang itinatago niya ang mga ito. Ngayon, nagkaroon ng pagkakataon. Paano magiging handa si Ouyang Xingwen na makaligtaan ito? Then how are you going to compensate me? Muntik na akong magtagumpay ngayon lang. Nagulat ako sa tunog ng pagtulak niya ng pinto. Hindi nasisiyahang sabi ni Ouyang Xingwen. Kapag nagninilay-nilay, ang kapaligiran sa paligid ay talagang kinakailangang maging napakatahimik. Kung hindi, madali itong maistorbo. Gayunpaman, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, walang gaanong epekto. Sa karamihan, ang pagmumuni-muni ay maaantala. Naniwala si Ouyang Tian at medyo nakonsensya. Bukod dito, nakita niyang maganda ang ugali ng kanyang anak kamakailan. Hindi siya lumabas para makipaglokohan sa mga masasamang kaibigan na iyon. Bukod dito, nakagawa siya ng maraming pag-unlad sa paglilinang. Maganda rin ang mood niya. Sa makatuwid, hindi niya tinanggihan ang kahilingan ni Ouyang Xingwen para sa mga benepisyo. Kung ganoon, ano ang gusto mong kabayaran? Nakangiting tanong ni Ouyang Tian. Nang makita na ang kanyang ama ay nasa mabuting kalagayan at narinig na siya ay sumang-ayon sa kanyang kahilingan, si Ouyang Xingwen ay tuwang-tuwa at mabilis na sinabi, gusto ko yung storage ring. Hindi pwede. Tinanggihan ni Ouyang Tian nang hindi man lang nag-iisip. Kabanata 76. Why not? Di ba nangako ka sa akin na kaya kung hilingin sa sarili ko? Sigaw ni Ouyang Xingwen. Alam mo ba kung ano ang storage ring? Ang lakas ng loob mong hilingin ito, sabi ni Ouyang Tian. Of course I know. That's why I want it. Anyway, you have to. What's wrong with giving one to me? Hindi nasisiyahang sinabi ni Ouyang Xingwen. Ikaw, tinuro ni Ouyang Tian si Ouyang Xingwen. For a moment, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang kanyang pangalawang singsing na imbakan ay nakuha lamang hindi pa nagtagal. Hindi niya inaasahan na malalaman ito ng batang ito. Talagang well-informed siya. Dapat ay ang kanyang mapagmahal na ina ang nagsabi sa kanya. Gayunpaman, bagamat may 2 storage ring si Ouyang Xingwen, hindi ito nangangahulugan na ang mga storage ring ay mga ordinaryong bagay na maaaring makuha ng basta-basta. Sa kabaligtaran, ang storage ring na ito ay isang bihirang kayamanan. Sa mundong ito, walang gaanong storage ring. Ang paggawa ng isang storage ring ay nangangailangan ng mga espesyal na materyales. Ang materyal na ito ay napakabihirang. Bukod dito, nangangailangan ito ng top-level na space mage para magawa ito. Sa mundong ito, mayroong ilang mga salamangkero, ngunit ang mga mage ng kalawakan ay napakabihirang, pabayaan ang mga top-level na salamangkero. Sa makatuwid, masasabing ang halaga ng isang storage ring ay maihahambing pa sa Enlightenment Knowledge Pill. Minsan, ito ay mas mahalaga kaysa sa Enlightenment Knowledge Pill. Pagkatapos ng lahat, ang mga singsing sa imbakan ay ginamit bilang mga supply ng militar ng maraming beses. Ang unang singsing na imbakan ni Ouyang Tian ay ibinigay sa kanya ng kanyang ama noong siya ay naging patriarch ng pamilya Ouyang. Isang regalo para sa kanya ang ma-promote sa posisyon ng patriarch ng Ouyang family. Ang pangalawang singsing sa imbakan ay nakuha hindi pa matagal na ang nakalipas. Ito ay ninakaw ng isang libingan na magnanakaw mula sa libingan ng isang salamangkero maraming taon na ang nakalilipas. Nagkataon namang nakuha niya ito. Siyempre, hindi maliit ang presyong ibinayad niya. Sa makatuwid, masasabing ang 2 singsing na ito ay hindi madaling makuha.
Ang isa sa kanila ay inihanda rin na ibigay kay Uyang Xingwen kapag siya ay naging patriarch. Ang bagay na ito ay maaaring maging isang pag-iral tulad ng isang pamana ng pamilya. Pare, nangako ka, at saka, alam kong isa sa kanila ang ibibigay sa akin in the future. Mas mabuting ibigay muna sa akin ngayon. One is enough for you. Sinabi ni Uyang Xingwen, bukod dito, ang aking talento sa mahika ay malapit ng magising. Ako ay magiging isang salamangkero. Hindi ba't mas madaling magkaroon ng isang storage ring? Sumang-ayon din si Uyang Tian sa mga salita ni Uyang Xingwen. Ang pangangatawa ng isang salamangkero ay hindi may kukumpara sa isang mandirigma, kaya hindi sila makapagdala ng maraming gamit. Ang pagkakaroon ng storage ring ay talagang mas maginhawa. Ang isang storage ring ay talagang isang bihirang bagay para sa isang angkan na tulad nila. Maraming mga angkan na may kaparehong laki ay walang kahit isang storage ring. Pagkatapos ng lahat, ang isang angkan na tulad nila ay napakaliit sa buong imperyo. Gayunpaman, para sa malalaking angkan na iyon, ang mga singsing sa imbakan ay hindi gaanong bihira. Halos lahat ng mago sa mga angkan na iyon ay may isa. Gayunpaman, ito ay limitado lamang sa mga malalaking angkan. Sa pamamagitan ng isang storage ring, ito ay talagang mas maginhawa. Dad, kung hindi mo ibigay, sasabihin ko kina mama at lola na nangako ka na ibibigay mo sa akin pero binalikan mo rin sa huli. Tsaka masama ang pakiramdam ko. Kapag nagmumuni-muni ako, hindi ako makapag-concentrate. Kung hindi ko magising ang magic talent ko, kasalanan mo ang lahat. Nang makitang medyo nag-aalangan ang mukha ng kanyang ama, mabilis na sinabi ni Uyang Xingwen. Sige, brat ka lang marunong magreklamo. I can give you the storage ring, but you have to work hard these few days para magising ang iyong magic talent sa lalong madaling panahon. Kung hindi, babawiin ko itong singsing. Naririnig mo ba ako? Sa wakas ay nakumbinsi si Uyang Tian, ngunit hindi niya nakalimutang babalaan si Uyang Xingwen. I know. I will definitely take the time to cultivate. Hindi pa ako lumalabas nitong mga ilang araw. Napakahirap na. I am serious enough. Nang makitang sa wakas ay pumayag ang kanyang ama, si Uyang Xingwen ay agad na naglagay ng ngiti sa kanyang mukha. Kunin mo. Kung hindi dahil sa pinaghirapan mo kamakailan, hindi kita ibibigay. Naglabas si Uyang Tian ng isang simple at walang palamuti na singsing mula sa kanyang dibdib at ibinigay ito kay Uyang Xingwen. May hawak pa siyang isa, pero iyon ang madalas niyang gamitin. Maraming bagay sa loob, kaya natural, hindi niya ito maibigay kay Uyang Xingwen. Nagmamadaling kinuha ni Uyang Xingwen ang singsing na puno ng kagalakan ang mukha. Hindi niya akalain na makakamit niya ang ganoong kayamanan pagkatapos niyang gumanap ng isang dula ngayon. Salamat po, Itay. Kailangan ko pa pong magtanim. May mga gagawin din po kayo, kaya pwede nyo na po munang gawin. Nang makuha niya ang item, sinimulan ni Uyang Xingwen na himukin ang kanyang ama na umalis. Kung tutuusin, kung hindi umalis ang kanyang ama, hindi rin siya makakaalis. You brat, you just got the item and you want me leave. Sige, then you continue to cultivate. Remember to keep this ring well. Pag nawala ka, mag-ingat ka na bugbugin kita. You should know its value, right? Sabi ni Uyang Tian. May mga bagay nga siyang dapat asikasuhin kaya nagplano na rin siyang umalis. Gayunpaman, bago umalis, nadama niya na kailangan pa niyang bigyan ng babala ang kanyang anak. I know. Napakalongwind mo. Nilalaro ni Uyang Xingwen ang singsing habang naiinip na sinasabi sa kanyang ama. Sige, pagkatapos ay aalis muna ako. Ipagpatuloy mo ang pagninilay-nilay at pagpapanatili ng estadong ito. Bago mo gisingin ang iyong talento sa mahika, huwag kang lalabas. Nagturo muli si Uyang Tian, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Matapos laruin ni Uyang Xingwen ang singsing saglit, iniligpit niya ito. Ngayong kailangan na niyang lumabas, maraming pagkakataon na maglaro sa singsing. Kaya naman, sumandal siya sa bintana at pinagmasdan ang likod ng kanyang ama habang papaalis. Young Master, umalis na si Master. Farewell na rin. Muling nagpakita ang aliping iyon na si Wang at bamulong kay Uyang Xingwen. Sige, ngayon lang nakakuha ng kayamanan ang Young Master na ito. Buti na lang nasa high spirit ang mga tao. Dapat maganda ang swerte ngayon. Panoorin mo akong patayin lahat ng nasa mesa ng sugal.
Masiglang sabi ni Ouyang Xingwen. Ang ganda talaga ng mood niya ngayon. Bagamat may pagkaantala sa paglabas, lubos pa rin siyang nasisiyahan na makuha ang storage ring. Tama, kapag naka-move on na si Young Master, walang kalaban-laban. Nandito lahat yung mga yun para bigyan ng pera si Young Master. Mabilis na nambobola si Wang Er. Sige, let's go. Wag na silang maghintay ng matagal at hindi ko maintindihan na I don't dare to go. Sabi ni Ouyang Xingwen, kung tungkol sa mga singsing na imbakan, ito ay isinuot na niya. Kung hindi niya ipinakita ang mga ganoong kamahal-mahal na bagay, ibinababa niya ang kanyang sarili. Oo naman, ang mga kaibigan ni Ouyang Xingwen ay naakit sa kanyang singsing. Matapos malaman na iyon ay isang storage ring, nainggit sila kay Ouyang Xingwen. Ang ganitong uri ng ekspresyon ay nagpasaya kay Ouyang Xingwen. Sa mesa ng sugal, umangat sa langit ang kanyang kabayanihan. Hindi na kailangang sabihin, ang kanyang swerte ngayon ay talagang maganda, na nagpapahintulot sa kanya na manalo ng marami. Sa ganitong paraan, nakuha niya ang storage ring at nanalo ng pera. Napakaganda ng mood ni Ouyang Xingwen. Kaya naman, pagkaalis niya sa barkong pasugalan, nakipag-inuman siya kasama ang ilang kaibigan at muling nalasing. Kabanata 77. Si Ouyang Xingwen ay muling inalalayan ni Wang Er habang siya ay bumubulong sa sarili. Tungkol naman sa mga bantay sa gate, sanay na sila sa ganitong sitwasyon. Binuksan nila ang gate at pinapasok sila. Kasabay nito, naiinggit din sila kay Wang Er. Madalas niyang samahan si Ouyang Xingwen palabas. Hindi banggitin ang pagkain at paglalaro ng mabuti, maaari rin siyang mag-iwan ng magandang impresyon sa harap ng magiging patriarch. Nais din nilang magkaroon ng pagkakataong ito. Next time bilasan mo. Hindi mo ba nakikita na lasing si Young Master? Pinagalitan ni Wang Er ang dalawang gatekeeper. Sa oras na ito, hindi siya mukhang alipor sa harap ni Ouyang Xingwen. Siya ay ganap na mayabang. Bagamat isa ring utusan si Wang Er, at walang pinagkaiba sa pagitan niya at ng mga bantay pinto, siya ay pinaburan ng Young Master. Sa makatuwid, siya ay karaniwang kumikilos ng mataas at makapangyarihan sa harap ng ibang mga tagapaglingkod. Palagi siyang nakakaramdam ng superior. Oo, naiintindihan namin. Mabilis na tumugon ang dalawang gwardya sa pintuan. Matapos suportahan ni Wang Er si Ouyang Xingwen at mayabang na umalis, niluwan ng dalawang gwardya sa pinto ang likod ni Ouyang Xingwen at sinabing, isa ka lang aso na umaasa sa kapangyarihan ng amo nito. Napakayabang mo dahil lang sa gusto ka ng Young Master. Isa ka pa ring lingkod na tulad namin. Maya-maya, malas ka. Bagamat napakayabang niya sa harap ng ibang mga katulong, si Wang Er ay napakaasikaso sa paglilingkod kay Ouyang Xingwen. Dahil alam niya na kung talagang gusto niyang maging superior, hindi niya magagawa kung wala ang suporta ni Ouyang Xingwen. Sa makatuwid, kadalasan ay sinusubukan niyang pasayahin si Ouyang Xingwen. Pagkatapos tulungang makatulog si Ouyang Xingwen, umalis si Wang Er kay. Sa buong silid, tanging ang malakas na hilik ni Ouyang Xingwen ang maririnig. Ang storage ring ay nasa daliri pa rin ni Ouyang Xingwen. Gayunpaman, ang napakasimple at madilim na singsing ay biglang kumislap ng bakas ng gintong liwanag at pagkatapos ay nawala. Gayunpaman, sa isang kisap mata, muling lumitaw ang isa pang singsing sa daliri ni Ouyang Xingwen. Gayunpaman, kung ito ay ang pattern sa ibabaw o ang estilo, makikita na ang dalawang singsing ay ganap na naiiba. Siyempre, hindi ito napansin ni Ouyang Xingwen, na natutulog pa rin. Kinaumagahan, ang unang ginawa ni Huang Feng pagkagising ay suriin ang storage box. Kahapon, nang pumunta siya sa kusina para magluto, si Suyamo ay nag-iisa at hindi tumitingin sa kanyang storage box. Mula sa pagkakaayos ng mga bagay sa loob, alam ni Huang Feng. Sa katunayan, kahit natingnan ito ni Suyamo, wala itong silbi. Wala siyang mahahanap na espesyal. Nasubukan na ito ni Huang Feng sa tindahan ng mga sapatos na gawa sa balat. Nakikita niya ang mga salita sa espesyal na leather na sapatos, ngunit ang iba ay hindi. Sa makatuwid, kahit na may bago mula sa ibang mundo, hindi na mag-iisip ng iba pa si Suyamo kapag nakita niya ito. Masasabing hanggat hindi ninakaw ang storage box, hindi natatakot si Huang Feng sa pagtingin ng iba sa kanyang storage box. Ngayon, halatang mabuti ang swerte ni Huang Feng. Sa pagkakataong ito, nawala ang isang bagay na inilagay niya sa storage box.
Kapag may nawala, ibig sabihin ay may lalabas na bago. Inaasahan ito ni Huang Feng. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nawala ang plastic na singsing na binili ni Huang Feng. Dahil gusto niyang umasa sa storage box para kumita, naisip ni Huang Feng ang mga antik at ginto at pilak na alahas. Wala siyang panahon para bilhin ang mga pekeng iyon. Gayunpaman, bumili siya ng ilang plastic na singsing at kwintas, umaasang mapalitan ito ng ginto sa pamamagitan ng storage box. Kung tungkol sa pilak, tila hindi ito masyadong mahalaga. Nawala ang plastic na singsing na kakalagay lang. Inaasahan ito ni Huang Feng. Sa pagkakataong ito, ang storage box ay maaaring magbigay sa kanya ng ginto o platinum na singsing. Mas mainam kung ito ay binalutan ng mga diamante. Sa kasong iyon, ito ay magiging mas mahalaga. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nabigo si Huang Feng. Matapos niyang mag-effort para mahanap ang bagong singsing, puno ng disappointment ang mukha niya bago tumingin sa introduction. Ito ay dahil ang singsing na ito, gaano man niya ito tingnan, ay karaniwan. Ito ay madilim at napakakaiba. Hindi naman siguro ito kasing halaga ng dati niyang plastic na singsing. Gayunpaman, nawala ang ideyang ito pagkatapos makita ang pagpapakilala ng teksto sa singsing, at napalitan ito ng pananabik. Storage ring, isang produkto ng Chanchuan Continent, na ginawa ni Space Brand Magus Andrew. Ito ay may function na mag-imbak ng mga item. Tandaan, ang pagbubukas ng storage ring ay nangangailangan ng magic power. Ang pagpapakilala ay hindi gaanong, ngunit ito ay sapat na upang mapasigla si Huang Feng. Hindi niya inaasahan na ito pala ang storage ring para sa teleportation. Madalas itong binabanggit sa mga nobela. Wala itong maraming function, isa lang, at iyon ay ang pag-imbak ng mga bagay. Gayunpaman, ang function na ito ay napaka-praktikal. Kung ito ay sa mundo ng mga nobelang iyon o sa kanyang tunay na mundo, ito ay pareho. Ayon sa panimula, nangangailangan ito ng magic power para mabuksan. Hindi kailangang matakot si Huang Feng na malaman ng iba ang mahika ng ordinaryong singsing na ito. Pagkatapos ng lahat, sa Earth, tila walang ibang mga mage maliban sa kanya, kaya walang sinuman ang maaaring gumamit ng magic power. Gayunpaman, hindi sinabi sa pagpapakilala kung paano gamitin ang singsing na ito, kaya kailangan pa rin ni Huang Feng na alamin ito mismo. Gayunpaman, ayon sa magic power na kailangan nito at sa iba't ibang paraan na binanggit sa mga nobelang nabasa niya, isa-isang nag-eksperimento si Huang Feng. Hindi nagtagal si Huang Feng ay nakahanap ng paraan para mabuksan ang singsing na ito. Iyon ay upang tumutok sa singsing na ito at mag-input ng magic power sa singsing na ito ng sabay. Isang espasyo ang lilito sa kanyang isipan, at ang puwang na ito ang magiging espasyo sa ring. Sinubukan ni Huang Feng na ilagay ang mesa sa silid sa storage ring. Gumalaw ang kanyang isip, at nawala ang mesa na orihinal na nasa inuupahang silid. Pagkatapos, lumitaw ito sa singsing ng imbakan. Pagkatapos, sa kontrol ng kanyang isip, lumitaw ang mesa sa silid ni Huang Feng. Tila nakahanap si Huang Feng ng isang bagay na kawili-wili. Saglit niyang nilagay ang mga gamit at saglit. Halos nasubukan na niya lahat ng gamit sa kwarto niya. Gayunpaman, ang bahagyang ikinadismaya ni Huang Feng ay ang iba pang mga bagay ay maaaring ilagay sa storage ring, maging sa kama, ngunit ang storage box ay hindi mailagay. Kahit anong pilit niya, ang storage box ay hindi mailagay. Sa huli, si Huang Feng ay maaari lamang sumuko, ngunit sa kanyang puso, naisip niya na ang storage box na ito ay talagang espesyal. Kung ordinaryong storage box iyon, siguradong nilalagay niya ito. Nalaman din ni Huang Feng na ang espasyo sa storage ring na ito ay hindi infinite. Ang lugar sa loob ay halos 10 metro kwadrado. Sa ngayon, sapat na iyon para kay Huang Feng. Bukod dito, dahil walang mga buhay na bagay dito, hindi alam ni Huang Feng kung ang singsing na ito ay maaaring mag-imbak ng mga buhay na bagay o mga walang buhay na bagay lamang. Kabanata 78. Dahil sa espesyal na katangian ng storage ring, ang mga bagay sa loob ay walang alinlangan na napakaligtas. Ito ay mas ligtas kaysa sa ilagay ang mga ito sa isang bank safe. Hanggat hindi nawawala ang kanyang singsing, hindi mawawala ang mga bagay sa loob. Nawala man ang singsing at nakuha ng iba, hindi nila makukuha ang mga bagay sa loob ng ring dahil wala silang mahiwagang kapangyarihan. Pagkatapos nito,
Inilagay ni Huang Feng ang Golden Silk Soft Armor, Introduction to Meditation, ang Invincible Seven Luminaries Technique, at ang Immortal Book sa ring. Hanggat nasa loob sila, ligtas sila. Kung tungkol sa iba pang mga bagay sa kanyang lugar, hindi niya ito ginalaw pansamantala. Wala siyang anumang halaga, maging ang kanyang ipon ay hindi gaanong. Isinuot niya sa daliri niya ang maitim na singsing. Bagamat hindi ito masyadong maganda tingnan, hindi rin ito pangit. Parang napaka-ordinaryo lang. Iisipin ng mga taong hindi alam ang epekto ng singsing na ito ay produkto lamang ng stall sa kalye. Pagkatapos magayos, nagluto si Huang Feng. Nagkataon lang na ma-verify niya kung magagamit pa ang Immortal Book sa ring. Pinatunayan ng kanyang mga eksperimento na epektibo pa rin ang Immortal Book kahit na ito ay ilagay sa kanyang storage ring. Masarap pa rin ang fried rice na ginawa ni Huang Feng. Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na siya ay maaari lamang gumawa ng fried rice ngayon. Ito ang pinakamurang at pinakapraktikal na paraan upang gawin ito. Matapos malaman na epektibo pa rin ang Immortal Book, napakasaya ni Huang Feng. Sa wakas, hindi na niya kailangang dalhin ang libro. Kung ganoon, kung bitbit niya ang libro habang nagluluto, maghahinala ang mga tao kapag nakita siya. Sa ganitong paraan, walang makakakita nito sa ring. With this ring, it's really a lot more convenient. No wonder the characters in those novels all want to have such ring. Napaisip si Huang Feng sa kanyang sarili. Naisip pa niya na sa singsing na ito, kahit na pumunta siya sa brothel, ito ay magiging napaka-convenient at walang makakaalam. Siyempre, ang kasalukuyang Huang Feng ay walang ganoong mga plano. Sa tulong ng storage box, maaari siyang kumita ng pera. Hindi na kailangang maliga, pero kailan kaya ako kikita? Sa masikip na bus, muling nag-isip si Huang Feng na walang magawa. Maganda nga ang mga bagay na nasa storage box, ngunit hindi pa rin sila makakatulong sa kanya na kumita. Kailangan pa niyang magsisiksikan sa bus araw-araw. Si Huang Feng, na napaka-leisure, ay pinili pa rin na linangin ang kanyang panloob na lakas kapag siya ay nasa trabaho. Karaniwan siyang nagninilay sa gabi at nililinang ang kanyang panloob na lakas sa araw. Kung tutuusin, kapag siya ay nagmumuni-muni, kailangan niyang ipikit ang kanyang mga mata at mag-concentrate. Bagamat walang masyadong gagawin sa maghapon, halatang hindi nararapat na panatilihing nakapikit ang kanyang mga mata sa lahat ng oras. Gayunpaman, iba ang paglinang ng panloob na lakas. Kailangan lang niyang kontrolin ang panloob na lakas sa kanyang katawan at iikot ito ayon sa itinatag na ruta. Bagamat kailangan pa niyang mag-concentrate, hindi naman niya kailangang ipikit ang kanyang mga mata. Malinaw, para sa kanya na nagtrabaho sa araw at mas nakaka-relax, hindi ito isang masamang bagay. Dududo, nang nililinang ni Huang Feng ang kanyang panloob na enerhiya sa ilalim ng malaking parasol, bigla niyang narinig ang tunog ng isang busina, na nagbigay sa kanya ng takot. Biglang, ang panloob na enerhiya sa kanyang katawan ay halos napunta sa maling paraan, na nagdulot ng kaguluhan. Nakatagpo niya ang maalamat na chi deviation. Parang in the future, sa opisina o sa duty room lang ako makakapag-cultivate ng inner force ko. Kung hindi, kung biglang tumunog ang busina dito, sobrang nakakatakot. Napaisip si Huang Feng habang naglalakad. Si Huang Feng ay natural na tumawag sa tao sa bus para magparehistro. Gayunpaman, ang taong dumating sa oras na ito ay tila medyo matino. Bago naglakad si Huang Feng sa gilid ng bus, may bumaba sa bus at naglakad patungo kay Huang Feng. Kailangang irehistro ang mga dayuhang sasakyan, sabi ni Huang Feng. Napatingin siya sa mga naghihintay na sasakyan. May kabuuang 3 sasakyan. Dapat magkasama sila. Okay, no problem. I'll go register. Sama-sama tayo, sabi ng kausap. Landau Group. Tiningnan ni Huang Feng ang pangalang nakasulat sa papel. Ito ang Landau Group. Narinig na ito ni Huang Feng dati. Ito ay isang multinational na kumpanya na nagpapatakbo ng maraming negosyo, pangunahin sa mga pampaganda. Gayunpaman, ano ang ginagawa ng mga taong ito dito? Ang Changzhou Group ay nasa negosyong kosmetiko din. Nandito kaya sila para humingi ng kooperasyon? Hindi sigurado si Huang Feng. Gayunpaman, malinaw na ang bagay na ito ay hindi isang bagay na maaari niyang kontrolin. Matapos magparehistro ang kabilang partido, pinabayaan sila ni Huang Feng. Pagkatapos noon, hindi na inisip ni Huang Feng ang bagay na ito.
Bagamat walang masyadong sasakyan na pumapasok araw-araw, mayroon pa rin. Hindi mabigyang pansin ni Huang Feng silang lahat. Gayunpaman, makalipas ang halos isang oras, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang superior, si Manager Liu, na humihiling sa kanya na pumunta sa malaking conference room sa ikalimang palapag. Ang Deputy General Manager ang nagbigay ng utos. Deputy General Manager, hindi ba si Yu Mo iyon? Bakit niya ako pinapunta doon? Nagtataka si Huang Feng habang naglalakad. Gayunpaman, nang dumating si Huang Feng sa labas ng malaking conference room, napagtanto niyang hindi lang siya ang pumunta rito sa pagkakataong ito. May iba pang mga security guard, at si Brother Wang, na kasama niya sa duty, ay nakatayong nagbabantay sa ilalim ng parasol sa kanyang pwesto. Manager, anong problema? Tahimik na tanong ni Huang Feng kay Manager Liu. Huwag kang mag-alala tungkol doon. Kailangan mo lang pumasok, sabi ni Manager Liu. Pagkatapos noon, itinulak ni Manager Liu ang pinto at pumasok. Ang apat na security guard, kabilang si Huang Feng, ay sumunod na malapit sa likuran. Manager Yuan, nilinaw ko na ang sarili ko. Please leave. Sa sandaling pumasok si Huang Feng, narinig niya ang malamig na boses ni Su Yamo. Ibang-iba ang boses na ito kumpara noong kasama niya ito. Sa oras na ito, nakasuot ng office suit si Su Yamo. Nakaupo siya sa head ng conference table. Malamig ang mukha niya habang nakatingin sa iilang tao sa tapat niya. Sa mga taong iyon, isa sa kanila ay ang taong nagparehistro kay Huang Feng. Gayunpaman, sa oras na ito, ang taong iyon ay nakatayo. Halata namang mas mababa ang status niya kaysa sa iilang taong nasa harapan niya. Gayunpaman, ang mga mata ni Huang Feng ay naakit ni Su Yamo. Pati siya ay nasa ulirat. Ngayon, si Su Yamo ay ganap na isang elite sa lugar ng trabaho. Siya ay mukhang isang matalinong amo. Puno ng kumpiyansa ang mukha niya at napakaseryoso ng ekspresyon niya. Ibang-iba ito kumpara noong magkasama sila sa pamimili kahapon. Sa oras na iyon, si Su Yamo ay mas katulad ng isang ordinaryong kaibigan. Walang nararamdamang distansya mula sa kanya. Napagtanto na ngayon ni Huang Feng na si Su Yamo ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Siya ang vice president ng isang malaking grupong kumpanya. Paanong wala siyang kahangahangang paraan? Ang mga taong matagal nang nasa mataas na posisyon, kahit na wala silang momentum sa simula, magkakaroon sila nito pagkatapos ng mahabang panahon. Natagpuan din ni Su Yamo si Huang Feng sa oras na ito. Bahagya siyang natigilan. Noong una, tumawag siya ng ilang security guard at hindi pinangalanan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na kasama nila si Huang Feng. Gayunpaman, natulala lang si Su Yamo. Alam niya kung anong oras na ngayon. Natural, hindi siya maabala sa ibang mga bagay. Director Su, hindi mo ba gustong isipin? Nakangiting sabi ng isang medyo may edad na lalaki sa tapat ni Su Yamo. Gayunpaman, kahit na siya ay nakangiti, si Huang Feng ay hindi nakakaramdam ng init mula sa kanyang ngiti. Ito ay tulad ng isang mabangis na ulupong. Kabanata 79. Hindi, pinag-isipan ko na. Umiling si Su Yamo at sinabing, President Su, hinahangaan ko ang iyong mga tagumpay ngayon, ngunit kailangan kong sabihin na napakabata mo pa at mapusok. Umiling ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at sinabing punong ng awa ang mukha, alam ko kung bakit galit si Director Su. Gayunpaman, sa larangan ng negosyo, kailangan nating maging walang prinsipyo. Wala namang masama sa atin. Hindi ko akalain na magiging napakamuwang ni Direk Su, di ba? Hindi ako ganun kamuwang, pero hinahamak ko ang mga pamamaraan mo. Sinabi ni Su Yamo, alam ko na sa negosyo, may mga pagkakataon na kailangan mong gumamit ng mga underhanded na paraan. Gayunpaman, hinding-hindi ako gagamit ng mga underhanded na paraan tulad ng sa iyo. President Su, nagbibiro ka ba? Sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, hindi mahalaga ang mga pamamaraan. Ang mahalaga ay ang layunin. Hanggat nakamit mo ang layunin, hindi mahalaga kung anong mga pamamaraan ang iyong ginagamit. Sa negosyo, dapat kang maging palakaibigan at kumita ng pera. Sa harap ng mga interes, walang-walang hanggang kaaway. Alam kong dapat galit sina Pangulong Su at Pangulong Xi dahil sa nangyari noon, ngunit sa palagay ko ay hindi ito kailangan para sa interes. Kaya, President Su, ipinapayo ko sa iyo na pag-isipan mong mabuti ang aking panukala. Huwag magmadaling tanggihan ito.
Mabuti para sa ating dalawa na magtulungan. Bata pa si President Su at President Xi at marami pang dapat matutunan. Hindi magandang maging impulsive, sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Manager Yuan, hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina? Sinabi ko na hindi ko na kailangang isipin pa. Imposible ang sinabi mo, matigas na sabi ulit ni Suyamo nang walang pag-aalinlangan. I have to say, President Su, you've made a wrong decision. Siguro ang isang mabait na tao tulad ni President Su ay hindi gagamit ng mga paraan na iyon, pero para sa akin, sapat na ito basta't kaya kung makamit ang aking layunin. Dahil tinanggihan ni President Su ang aking proposal, marahil ang insidenteng ito sa beauty salon ay simula pa lamang, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na siyang Presidente Yuan na pinag-uusapan ni Suyamo, na may malungkot na mukha. Tinatakot mo ba ako? Tanong ni Suyamo bilang ganti, ngunit walang bakas ng gulat sa kanyang mukha. Totoong bata pa siya, ngunit hindi ibig sabihin na wala siyang kakayahan. Sa kabaligtaran, imposible para sa dalawang batang babae na tulad ni Xi Mengzhou na mamahala ng napakalaking kumpanya kung wala silang kakayahan. It's not a threat, it's just a kind reminder, sabi ni Manager Yuan. Salamat sa iyong paalala. Ipapaalala ko rin sa iyo na kung patuloy mong ginagamit ang mga underhanded na pamamaraan na ito, hindi ka makakagawa ng pangalan para sa iyong sarili. Maya-maya, babagsak ka. Lumaban si Suyamo, sige, sinabi mo na ang iyong piraso. Mangyaring umalis. Kung hindi, kailangan naming hilingin sa aming security na hilingin na umalis ka. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay alam na ni Huang Feng kung bakit sila pinatawag. Dito, lumalabas na binubuli sila ng mga taong ito at gustong itaboy sila ni Suyamo. President Su, huwag kang magalit. Ang negosyo ay dahan daw ang pag-usapan. Hindi ka mukhang nagmamadali sa pagtalakay sa negosyo. Hindi nagmamadaling sabi ni Manager Yuan. Ngunit ayokong makipagnegosyo sa iyo, at ayokong makipagtulungan sa iyo. Manager Liu, ano pa ang hinihintay mo? Hindi mo ba alam kung ano ang gagawin? Sabi ni Suyamo. Bagamat alam din niya na kumikita ang harmonya, sila ni Xi Mengzhou ay mayroon ding sariling mga prinsipyo. Ayaw nilang makitungo sa mga taong tulad ni Manager Yuan. Bagamat tinawag ni Suyamo ang kanyang pangalan, hindi agad umakyat si Manager Liu. Medyo nag-alinlangan siya dahil nakontak siya ng mga taong ito noon pa. Wala silang sinabi, gusto lang daw nilang makipagkaibigan sa kanya, at ang regalo ay bank card na hindi niya kayang tanggihan. Kaya naman nag-aalangan siya ngayon. Gayunpaman, walang masyadong inaalala si Huang Feng. Nang makitang hindi nasisiyahan si Suyamo dahil hindi gumalaw si Manager Liu, tila hindi nakita ng kanyang amo ang ekspresyon ni Suyamo at hindi pa rin kumikibo. Naglakad si Huang Feng papunta kay Manager Yuan at sinabing, lahat, pinapaalis ka ng ating Presidente Su. Tumingin si Manager Yuan kay Huang Feng na may pagtataka at sinabing, binata, hindi mo ba nakikita na kausap ko ang iyong Presidente Su? Ano ang kinalaman nito sa iyo? Panipi, hindi gumalaw si Huang Feng, ngunit ang iba pang mga security guard sa tabi niya ay medyo nag-aalangan. Hindi sila sigurado kung totoo ba ang sinabi ni Suyamo kanina o puro galit na salita, kaya tumingin sila kay Suyamo at gusto itong muling kumpirmahin, lalo na nang hindi agad humakbang ang manager nila. Gayunpaman, kahit na matagal nang hindi nakikipag-ugnayan si Huang Feng kay Suyamo, mayroon pa rin siyang pag-unawa sa kanya. Alam niya na ang mga salita ni Suyamo kanina ay hindi mga salita ng galit, ngunit talagang gusto niyang itaboy ang mga taong ito. Ang ating Presidente Su ay ayaw makipag-usap sa iyo tungkol sa negosyo. Hindi mo ba ito nakikita? Hindi mo naman talaga ako gustong kumilos at itaboy ka, diba? Nang makitang narito ang mga taong ito para manggulo, hindi maganda ang impresyon ni Huang Feng sa kanila. Ikaw. Hindi inaasahan ni Manager Yuan na isang maliit na security guard na tulad ni Huang Feng ang magsasabi nito. Galit siyang tumingin kay Suyamo at sinabing, President Su, ito ba ang kalidad ng iyong mga security guard? Hindi mo kailangang tanungin si President Su, ganito lang ako. At saka, may mga violent tendencies ako, at minsan hindi ko mapigilan ang sarili ko. Kaya, umalis ka na muna bago pa ako mawalan ng kontrol sa sarili ko. Sabi ni Huang Feng, ikaw, ito ay sadyang hindi makatwiran. President Su, dahil hindi mo kami tinatanggap, aalis muna kami.
Gayunpaman, ipinapayo ko pa rin sa iyo na pag-isipan ang sinabi ko noon. Kung hindi, pagsisisihan mo ang iyong desisyon ngayon. Si Manager Yuan ay talagang natatakot na si Huang Feng ay gumawa ng hakbang. Kung tutuusin, sa isip niya, si Huang Feng ay isang security guard lang na walang alam. Hindi marunong gumamit ng utak ang ganyang tao at marunong lang gumamit ng brute force. Sa oras na iyon, kung talagang gumawa siya ng hakbang, siya ang mawawalan ng mukha. Sa makatuwid, ayaw niyang ipagpatuloy ang pagsali kay Huang Feng. Mag-ingat ka, hindi kita papaalisin. Isa pa, sa tingin ko, baka matanda na si Manager Yuan at makakalimutin na. Nilinaw ko lang na hindi tayo papayag sa proposal mo dati, at wala tayong posibilidad na magtulungan. Si Suyamo ay walang kahit katiting na intensyon na bumangon para paalisin sila. Sa kabaligtaran, ang kanyang tono ay malamig. Humph! Isang babaeng mahaba ang buhok at maikling kaalaman. Magsisi ka sa huli. Hindi magalang na sabi ni Manager Yuan. Ang kanyang mga salita ay tuluyan ng binaliwala si Suyamo. Nang marinig ang kanyang mga salita, sumimangot si Huang Feng. Ang lalaking ito ay talagang napakamayabang sa kanilang teritoryo. Kung hindi niya ito tinuruan ng leksyon, talagang hindi makatwiran. Kaya naman, si Manager Yuan, na naglalakad sa harapan niya, ay biglang sumigaw at bumagsak ng walang anumang babala. Kabanata 80, mag-ingat ka. Biglang sumigaw ang katabi niya pero parang walang epekto. May sumugod na humila sa kanya, ngunit huli na ang lahat. Tutal, biglang nahulog si Manager Yuan. Bang! Si Manager Yuan mismo ay hindi handa. Sa oras na nag-react siya, malapit na ang ulo niya sa lupa. Mabuti na lang at sa huling sandali ay hinaranggan niya ito ng kanyang kamay at hindi damyugo. Gayunpaman, kahit na, ang kanyang buong katawan ay nahihilo sa epekto, at ang kanyang noo ay namamaga. Ay, Manager Yuan, okay ka lang ba? Matanda ka na, paano ka maglalakad nang walang ingat? Ganun ba talaga sa sinabi ng Chief Su natin? Dahil ba sa matanda ka na kaya hindi ka na makalakad ng steady? Sinabi ni Huang Feng na, may pag-aalala, sa gilid. Mawala ka. Sumakit ng husto ang noo ni Manager Yuan, at nang makita niya ang hitsura ni Huang Feng, lalo siyang nagalit. Manager Yuan, nahulog ka sa sarili mo. Bakit mo inilalabas ang galit mo sa akin? Kahit na halos hindi ko na mapigilan ang sarili ko at gusto kitang suntukin, pero bago ko magawa, nahulog ka muna sa lupa. Hindi mo ako masisisi dito, sabi ni Huang Feng. Sa katunayan, nang bumagsak si Manager Yuan, medyo malayo pa sa kanya si Huang Feng, kaya walang kinalaman ang bagay na ito kay Huang Feng. Siyempre, ito ang naisip ni Manager Yuan at ng iba pa. Yan, Manager Yuan, may gusto akong kausapin. Nang makitang aalis na si Manager Yuan, biglang sinabi ni Huang Feng. Wala akong masasabi sa isang maliit na security guard na katulad mo. Medyo naiinis na sabi ni Manager Yuan. Well, Palam, sabi ni Huang Feng sabay kibat ng balikat. Pinunasan ni Manager Yuan ang kanyang noo at umalis na may malungkot na mukha. Hindi niya pa rin maintindihan kung bakit ngayon lang siya nahulog. Hindi kaya may tinatago siyang sakit. Habang nag-iisip at naglalakad si Manager Yuan, biglang, isang empleyado ng Changzhou Group ang tumawid sa kanya. Originally, this was nothing, but when the other party saw Manager Yuan, bigla siyang sumigaw. Ang kanyang sigaw ay umaakit ng maraming tao upang tumingin sa ibabaw, at biglang, maraming tao ang bumulalas, ngunit ito ay hindi kasing lakas ng taong kanina lamang. Ito ang empleyado ng Changzhou Group. Kumpol lang silang mga baliw na nagsisigawan at nagsisigawan. Walang dapat ikabahala. Medyo naiinis na sabi ni Manager Yuan nang makita ang mga reaksyon ng mga taong ito. Noong una, itinuring pa rin niya ang Changzhou Group bilang isang katunggali. Gayunpaman, ngayong nakita na niya ang mga reaksyon ng mga empleyadong ito, bigla niyang naramdaman na maaaring na-overestimate niya ang grupong ito noon. Hindi na kailangang isapuso ito. Manager Yuan, ang pantalon mo. Sa sandaling ito, isang tao sa tabi ni Manager Yuan ang biglang nagpaalala sa kanya sa mahinang boses. Pants ko. Anong nangyari sa pantalon ko? Puno ng pagdududa ang mukha ni Manager Yuan. Habang nagsasalita ay ibinaba niya ang ulo para tingnan ang ibabang bahagi ng katawan niya. Bigla siyang natigilan. Tapos, namutla ang mukha niya.
Nabuksan na pala ang zipper ng pantalon niya at tumambad sa loob ang matingkad na pulang underwear na kitang-kita. Sa oras na ito, medyo naunawaan ni Manager Yuan na ang mga empleyado ngayon ay tila nakita ang sitwasyon sa ibaba at sumigaw. Narinig pa niya ang ilang mga tao na nagsasabi ng isang bagay tulad ng hooligan, pervert, at iba pa. Ang akala niya noong una ay may problema sa utak ang mga empleyado ng kumpanyang ito, pero hindi pala ang ibang partido ang may problema, kundi siya mismo ang may problema. Nagmamadaling itinaas ni Manager Yuan ang zipper, ngunit sa pagmamadali, nakita niyang parang sira ang zipper. Hindi niya ito mabuhat kahit anong pilit niya, kaya lang naaga niya ang isang portfolio sa katabi niyang kasambahay at harangin ito sa ibaba. Pagkatapos, sa gitna ng talakayan ng mga empleyado ng Changzhou Group, tumakas siya sa isang malungkot na kalagayan. Si Huang Feng ay masayang nakatayo roon at pinanood ang kabilang partido na tumatakbo palayo sa malungkot na kalagayan. Siyempre, ang nangyari kanina ay siya ang gumawa. Nalaman niya na pagkatapos niyang matuto ng mahika, wala nang maraming pagkakataon na gamitin ito sa pakikipaglaban. Sa halip, maraming beses na ginamit niya ito para mang-prank ng mga tao. Huang Feng, manatili ka sandali. Lahat ng iba, umalis. Narinig ang boses ni Suyamo. Pagkatapos noon, lumabas na lahat ng mga security guard sa meeting room. Si Manager Yuan at ang iba ay umalis ng mag-isa, kaya hindi nila sila kailangan. Director Su, anong problema? Lumapit si Huang Feng sa tabi ni Suyamo at sinabi. Sa kumpanya, natural pa rin niyang tinawag si Suyamo Director Su. Sa oras na ito, medyo naiiba si Suyamo kaysa dati. Dati, kahit sa harap ng matandang Soro tulad ni Manager Yuan, kalmado siya gaya ng dati. Wala siyang kahit katiting na takot sa entablado at nagtanghal ng madali. Gayunpaman, ngayon, may matinding pagod sa mukha niya. Sa huli, isa lang siyang ordinaryong babae. Siya ay halos kasing edad ni Huang Feng. Tiyak na nakakapagod na suportahan ang isang malaking kumpanya kasama si Xi Mengzhou na halos kasing edad lang. At saka, dahil sa ilang mga nangyari kamakailan, mas nakakapagod. Wala lang. Umupo ka na lang sa tabi ko, sabi ni Suyamo. Sa katunayan, ang kanyang puso ay hindi kasing lakas ng tila. Kadalasan, pinipilit lang niya. Kailangan niya ng iba na unawain at alagaan. Sa kawalan ni Xi Mengzhou, ang unang taong naisip niya ay si Huang Feng. Kahit na hindi niya ito matulungan, basta kasama niya ito, mas magiging komportable ang puso ni Suyamo. Director Su, anong problema? Pwede mo bang sabihin sa akin? Kahit hindi kita matulungan, mas gaganda ang pakiramdam mo kung sasabihin mo. Huwag itago ang presyon sa iyong puso, sabi ni Huang Feng. Actually, wala namang hindi masasabi. Tumingin si Suyamo kay Huang Feng at sinabing, naaalala mo pa ba ang nangyari sa tarangkahan ng pabrika? Dapat ay may kinalaman ng mga taong iyon sa mga taong iyon ngayon lang. Talaga, kung alam ko lang ng mas maaga, hindi ko na sila hinayaang umalis ng ganoon kadali, sabi ni Huang Feng. Siya ay nagsasalita mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi niya nakalimutan ang nangyari sa harap ng pabrika. Sa oras na iyon, hindi pa siya natuto ng panloob na lakas at mahika. Kung hindi dahil sa Golden Silk Soft Armor, siya ay malubhang nasugatan kahit na hindi siya namatay sa araw na iyon. Sa makatuwid, hindi ito madaling makalimutan ni Huang Feng. Matapos malaman kung sino ang nagpadala sa mga taong iyon, natural na gusto niyang makabawi ng interes para sa kanyang sarili. Bilang karagdagan sa mga taong iyon, ang aming kumpanya kamakailan ay nagkaroon ng isang customer na mahusay na nagtatrabaho sa amin dati, ngunit nagkaroon din ng problema. Pagkatapos ay nagsalita si Suyamo tungkol sa beauty salon. At sa likod ng pangyayaring ito, mayroon ding anino ng mga taong iyon ngayon lang. Kung walang aksidente, ginawa nila ito. Ang mas kasuklam-suklam ay ang mga taong ito ay talagang pumunta sa aming pintuan ngayon, na nagsasabing gusto nilang makipagtulungan sa aming kumpanya. Sa katunayan, gusto lang nilang i-annex at kunin ang aming kumpanya. Masyado silang kakaiba. Medyo naiinis na sabi ni Suyamo. Naunawaan na ngayon ni Huang Feng kung ano ang naranasan ng kumpanya. Naintindihan din niya kung bakit ngayon lang nagkaroon ng magandang ugali si Suyamo. Ang kabilang partido ay unang nagpakana laban sa kanyang kumpanya, at ngayon ay gusto pa nilang makuha ang kanyang kumpanya sa ngalan ng pakikipagtulungan.
Hindi pinahintulutan ni Suyamo si Huang Feng at ang iba pa na matalo sila, na napakagalang na.